na pagbibigay sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Psalms chapter 25. Psalms chapter 25. Amen. Verses 4 to 5. Kapag meron pong umaandar na kaso sa korte, at merong gustong maging witness, bago siya sumaksi o tumistigo, siya muna ay panunumpain ng judge. The witness may swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Narinig niyo na po ba yan? Kailangan, ang sasabihin ng testigo ay buong katotohanan lang o bawang katotohanan lang. Amen? Gustong malaman ng judge ang buong katotohanan para malaman ano ba talagang nangyari, para malutas ang kaso, para mapatunayan kung sino ba talaga ang may sala. Alam nyo mga kapatid, hindi lang sa loob ng korte mahalaga ang katotohanan, kundi sa bawat bahagi, aspeto at larangan sa ating buhay ay napakahalaga ng katotohanan. Kaya si David, sa ating babasahin main text, ito ang kanyang sinulat. Basahin po natin, Psalms 25, verses 4 to 5. Ituro nyo sa akin, Panginoon, ang tamang pamumuhay, ang tuwid na daan na dapat kong lakaran. Turuan nyo akong mabuhay ayon sa katotohanan. Dahil kayo ang Diyos na aking tagapagligtas. Kayo ang lagi kong inaasahan. Sabi sa New Living Translation, show me the right path, O Lord. Point out the road for me to follow. Lead me by your truth and teach me. For you are the God who saves me. All day long, I put my hope in you. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Marami pong salamat sa pagkabasa ng iyong salita. Marami pong salamat sa bilang ng mga mananampalataya. Ngayong umagang ito, Panginoon, na pumunta, O Diyos, sa lugar na ito upang sumamba at upang tumanggap ng iyong banal na salita. Ikaw, Panginoon, ang manguna at makialam. Bigyan mo kami ng karunungan at kaunawaan, Panginoon, sa mensahe na ito ng pangangaral, O Diyos. Imulat mo ang bawat isa sa amin sa katotohanan ng iyong salita, Panginoon. Dapat na mahayag sa amin ang katotohanan. Dapat naming maunawaan ang katotohanan. Dapat naming malaman ang katotohanan. Dapat naming yakapin at tanggapin at isa pang buhay ang katotohanan. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Ito po ang aking panalangin, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi na Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Ngayong umaga, Amen! Mangaral po ako, tulungan tayo ng ating Panginoon. The truth, ang katotohanan. The truth. Hallelujah! Napakahalaga po ng katotohanan, mga kapatid. Pero ang unang katotohanan tungkol sa katotohanan ay hindi madali ang mamuhay sa katotohanan. Bakit? Dahil marami ang galit sa katotohanan. Dahil marami ang galit sa katotohanan, kakaunti ang kaibigan ng katotohanan. Alam niyo po ba yun? Amen. Ito pang first point, truth has few friends. Truth has few friends. Jesus is the truth. Amen po ba? Amen. John 14:6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya kung nasaan si Jesus, naroon ang katotohanan. Kung nasaan si Jesus, dala-dala niya ang katotohanan. Kaya lang mga kapatid, amen, maraming tao ang hindi nila matanggap ang katotohanan. Kaya sa maraming tagpo sa Bible, kapag si Jesus ay nagtuturo at nangangaral, hindi lahat ay natutuwa. Hindi lahat ay nasisiyahan. Hindi lahat ay pumapalakpak. Hindi lahat ay sumasang-ayon. John 8:57-59, sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa kanya, wala ka pang 50 taon? Ngayon, sinasabi mong nakita mo na si Abraham? Sabi ng mga Hudyo kay Jesus, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Mga kapatid, kapag si Jesus ay nagsalita, ang lalabas lang sa kanyang bibig ay puro katotohanan lang. Sapagkat hindi po nagsisinungaling ang ating Panginoong Jesus. Amen. Binasa natin kanina, Jesus is the truth. Si Jesus ang katotohanan. Amen? Excuse me po. Bago pa ipanganak si Abraham, ako ay ako, sabi ni Jesus. Dahil dito, pumulot ng mga bato ang mga tao upang batuhin siya. Ngunit nakapagtago si Jesus.
at umalis sa templo. Kausap po dito ni Jesus ang mga Hudyo o pinuno ng mga Hudyo at sinasabi niya ni Jesus na siya ay buhay na, siya ay nag-exist na bago pa ipanganak si Abraham. Totoo yun mga kapatid, because Jesus is God. Amen. Dahil si Jesus ay Diyos. Jesus is God in the flesh. Si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao. Amen mga kapatid? Amen. That is an important doctrine. Amen? Kapag may nagtatanong sa inyo, who is Jesus? Jesus is God in the flesh. Ang Diyos nagkatawang tao, and that is Jesus. Amen po ba? Amen. Hallelujah! Yun ang totoo. Yun ang katotohanan. Pero hindi matanggap ng mga Hudyo, ng kanyang mga kababayan. Ayaw nilang paniwalaan. Kaya anong ginawa nila? Tumampot sila ng bato para batuhin si Jesus. So dito pa lang mga kapatid, makikita natin, kaunti ang kaibigan ng katotohanan. John chapter 6, dito ay nagtuturo din si Jesus. Sinasabi niya na siya ay galing sa langit. Ang Diyos ang nagsugo sa kanya papunta dito sa lupa. Amen. At ito ang naging tugon ng mga nakikinig at sumusunod sa kanya. Amen. John chapter 6 verses 60 hanggang 61. Nang marinig iyon ng mga alagad ni Jesus, marami sa kanilang nagsabi, mabigat ang itinuturo niya. Sino ang makakatanggap nito? Kahit na walang nagsabi sa kanya, alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang mga alagad niya. Amen. Dahil sa mga itinuro niya. Kaya sinabi na sa kanila, hindi ba ninyo matanggap ang mga sinabi ko? Di ba kayo nilang paniwalaan? Grabe naman yung pagtuturo ng tao ito. Sino ba ito? Galing daw siya sa langit? Siya daw ay Diyos? Ha? Amen. Tapos pagdating ng verse 66, mula noon, marami sa mga alagad niya ang tumalikod at hindi na sumunod sa kanya. Amen? Kaya yung mga tatatakan, alam niyo po yung 666? Yung mga tatatakan ng 666, yung mga tumalikod at hindi na sumunod sa Panginoon. Tingnan niyo yung verse. Kaya mga kapatid, walang tatalikod sa Panginoon. Para hindi tayo maiwan sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Amen po ba? Ang sabi ay mga alagad, ito ay mga sumusunod sa Panginoon. Pero makikita natin dito na kahit alagad na at mananampalataya ng isang tao ay pwede niya pa rin talikuran ng Panginoon. Bakit? Dahil hindi niya matanggap ang katotohanan. Amen? Tapos ang sabi ay marami. Hindi kakaunti, marami ang tumalikod at hindi na sumunod dahil ayaw nila ng itinuturo na katotohanan ng ating Panginoong Jesus. Kaya ibig sabihin ulit mga kapatid, kakaunti talaga ang kaibigan ng katotohanan. Kaya mga kapatid, pakinggan mo ito, church, sinong sumusunod kay Jesus? I want to see your hand. Sinong sumusunod kay Jesus? Totoo yan? Si Jesus ang katotohanan. Kaya ang sumusunod kay Jesus ay sumusunod sa katotohanan. At dahil sumusunod ka sa katotohanan, marami ang magagalit sa iyo. Ang sabi ko, marami ang magagalit sa iyo. At kokonti ang magiging kaibigan mo. Amen. Di ba? Nangaral si Jesus, pagkarinig ng mga Hudyo, dumampot sila ng bato. Amen? Hallelujah. Sa ibang bansa pa nga mga kapatid, amen? Salamat, tayo ay nasa malayang bansa, amen? Dito sa Pilipinas, kahit papaano, malaya tayong nakakapangaral ng salita ng Panginoon sa ibang bansa, di ba? Yari ka. Amen? Pero sa maraming pagkakataon, naranasan din namin, nasa Mandaluyong pa kami, nangangaral kami, may mga tao nagagalit. Alis kayo dito! Ang ingay nyo! Naranasan namin yun. Amen? Hallelujah. If Jesus
was hated for telling the truth or for living the truth, we that follow Jesus will be hated as well. Kung si Jesus ay kinabuhian, kinagalitan, dahil sa pagsasabi niya ng katotohanan at dahil sa kanyang pamumuhay sa katotohanan, tayo rin na mga sumusunod kay Jesus ay kamumuhian ng ibang mga tao. Amen po ba? Sino sa inyo nang ikaw ay totoong ma-born again? Nagsimulang magsalita, mamuhay ng ayon sa katotohanan, unti-unting lumalayo ang iyong mga kaibigan. Anong nangyari sa'yo? Bakit bigla ka nagbago? Ganun ka? Nagsimba ka na nung linggo, magsisimba ka na naman ng Huwebes? Are you crazy? Amen? At kahit ang pamilya mo, mga kapatid, ay pwedeng hindi matuwa na ikaw ay namumuhay na para sa Panginoon at sa katotohanan. Nangyari mismo kay Jesus. Mark 3:21. Nang mabalitaan ito ng pamilya ni Jesus, pumunta sila upang kunin siya dahil naisip nilang baka nasisiraan na siya ng bait. Come on! Come on! Come on! Meron ba dito, nasabihan ka na ng tatay, nanay mo, nababaliw ka na, anak? Dati nagko-computer ka, ngayon hindi ka na nagko-computer, nababaliw ka na yata. Amen? Narito si Jesus, mga kapatid, ginagawa niyang kalooban ng Panginoon, nagtuturo, nangangaral, namumuhay siya sa katotohanan, pero ang naiisip ng pamilya niya, nasisiraan siya ng bait o nababaliw na si Jesus. Mga kapatid, yun ay pwedeng mangyari din sa atin. Ang tanong, ngayong umaga, bakit nga ba ayaw ng maraming tao sa katotohanan? Tatlong dahilan. Amen? Because truth is uncomfortable. Because truth reveals. And because truth hurts. Amen? Kaya ayaw ng maraming tao sa katotohanan dahil kapag narinig ng tao ang katotohanan, may nangyayari sa kalooban ng tao na hindi siya mapalagay. Hindi siya komportable. Amen? Ikalawa, may inilalantad o hinahayag ang katotohanan na tinatago ng tao. Truth reveals. Amen? May mga bahagi tagpo sa ating buhay na ayaw nating ipaalam sa iba. Pero kapag narinig mo ang katotohanan, para bang yung itinatago mo, yung inililihim mo, hinahayag ng katotohanan. At ikatlo, mga kapatid, amen, ayaw ng tao sa katotohanan sapagkat masakit ang katotohanan. Amen? Makasalanan ng tao. Masakit yun sa maraming tao, pero yun ang totoo. Ang kasarian ng tao ay lalaki at babae lang. Nagagalit ang LGBT community, pero yun ang totoo. Ang kalooban ng Diyos ay kasal at hindi live-in sa dalawang taong nagmamahalan na gustong magsama. Hindi yun tanggap ng maraming tao, pero yun ang totoo. Marami ang magnanakaw dahil hindi nagbibigay ng ikabuk. Masakit yun sa maraming Kristiyano. Pero, yun ang totoo. Hindi dapat pinuprosesyon ng mga santo o rebulto. Huwag kayong gagawa, sabi sa Exodus chapter 20, ng anumang larawang inanyuan. Yun ay paglabag sa Diyos. Hindi yun matanggap ng maraming tao, pero yun ang totoo. Maraming tao ang gusto ng pagpapala, pero ayaw ng paglilingkod. Masakit yun sa maraming tao, pero yun ang totoo. Nandiyan pa ba kayo, church? Amen. Kaya kakaunti ang kaibigan ng katotohanan dahil masakit ang katotohanan. We do not want the truth. It hurts me. Amen? Kaya may mga churches ngayon na sugar-coated ang pangangaral. Matamis sa panlasa ng mga tagapakinig. Ngayong umaga, mga kapatid, amen, pasensya nyo na po ako. Marahil kayo ng umaga, you expect, amen, a preaching, hallelujah, na mapapalakas ka. Yes, mga kapatid, ilang beses na po ako nangaral doon, but today,
Amen? Hindi lang tayo gustong palakasin ng Panginoon. Gusto rin ng Panginoon imulat kanya sa katotohanan. Amen. Amen? Hallelujah. Maraming mga churches ngayon na sugar-coated ang pangangaral. Matamis sa panlasa ng mga tagapakinig. Nang sa ganon, alam niyo po kung bakit? Nang sa ganon, ay hindi magsialisa ng mga tao sa kanilang church. Kasi di ba masakit ang katotohanan kapag nangaral ng pastor? Grabe, sino yan? Grabe, mangaral yan na. Ako ba yung tinutumbok niyan? Ayoko na sa church na ito. Amen? Maraming pastor ngayon ay nagiging men pleaser na at hindi na God pleaser. Ang piniplease na ay tao. Ang pinapalugod na ay tao. Ang sinusunod na ay tao. Amen, mga kapatid, listen. Hindi pwedeng pagsamahin ang katotohanan at pagpapalugod ng tao. Kuha nyo yan? Hindi pwedeng pagsamahin sa isang lugar ang katotohanan at pagpapalugod ng tao. Dahil nga ang katotohanan ay masakit. Kapag sinabi mo ang katotohanan, may masasaktan. At kapag sila nasaktan sa sinabi mo, hindi ka na nila gusto o like. Amen? Nangaral si Pedro sa Acts chapter 2 ng buong tapang at ayon sa katotohanan. Anong nangyari sa mga nakarinig? Acts 2:37, nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso. Amen. Ngayong umaga mga kapatid, nangyayari talaga. Nangaral si Pedro, puspos ng banal na Espiritu. Nangaral ng katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesus. Nang marinig, amen, ang mga tao sa kanyang harapan, nasaktan ang kanilang puso. Kaya mga kapatid, masakit talaga paminsan ang katotohanan. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kaya alam nyo mga kapatid, kung ikaw, siningit pa talaga na, kung ikaw ay tunay na tagasunod ng Panginoong Hesus, wala naman siguro dito, hindi ka magpupolitika at mag-aartista. Amen? Sabi ko, kung ikaw ay tunay na tagasunod ng ating Panginoong Hesus, hindi ka magpupolitika at mag-aartista. Amen. In our fellowship, in our church, we strongly discourage. Lalo na kapag alam ng pastor na, no, may potential ka, may calling ka sa Panginoon, huwag mong pasukin yan. Amen? Mahirap pumasok sa mga ganitong kalagayan, politika, pag-artista ang isang Kristiyano na tulad natin. Dahil ang politiko at artista ay men pleaser. Yes, hindi po lahat, pero halos lahat. Diba? Pagkaharap sa camera. Pagtalikod, di ba? Bantot? Oh, come on. Amen? Kapag sinabing men pleaser, gusto mo kaibigan mo lahat. Kapag sinabing men pleaser, walang nagagalit sa'yo. Pag sinabing men pleaser, gusto mo lahat natutuwa at sumasang-ayon sa'yo. Kaya kahit mali na, oo pa rin. Kahit masama na, sige pa rin. Amen? And I am not like that men pleaser. Hindi po ako yung ganong men pleaser. Amen? Hallelujah. Naalala ko nung naimbitahan ako last year, November sa City Hall, alam niyo po ito, sa kanilang flag raising ceremony at event para sa mga bata. Nangaral po sa City Hall last November. Amen? Noong nagsasalita na si Mayor, nag-iisip siya ng mga pa-event dito sa Pateros. At isa sa mga gusto nilang gawin ay Miss Gay. Pero sabi ni Mayor, iniisip niya ang sasabihin ng ilang tao tungkol sa event na yon. Baka daw i-bash sila. Nalala ko yun. Kasi nung nagkaroon sila nung parang, ano yun, yung Halloween, yung nag-costume sila, marami daw mga taga dito sa Pateros na hindi rin daw natuwa doon sa kanilang ginawang Halloween. Amen? Kasi, ano ba tawag doon? Parang yung pinopromote pa daw yung mga ganon, yung mga nananggal, di ba? Yung mga nakasabit daw sa ano. Which is true, para sa akin, which is true, tama. And ngayon, sabi niya, gusto namin magkaroon ng Miss Gay. Amen? Tapos, biglang sinabi ni Mayor ito, mga kapatid. Amen? Sabi niya, tapos nasabi pa niya yung Sodoma at Gomorrah na sinunog ng Diyos. Amen. Siya nagsabi. Sabi niya, nag-iisip akong magpaano ng Miss Gay ng event.
Sabi niya, kaya lang, sabi niya, di ba yung Sodoma at Gomora sinunog ng Diyos? Sa yung ginawa niya? Sabay baling siya sa akin. Ito yung nagsasalita siya, nasa likod niya ako, nakaupo. Sabi niya, tama ba, pastor? Why are you questioning me like that? Tinatanong mo ako ng ganyan. Amen? Pastor, totoo ba yun? Yung Sodoma at Gomora na sinunog ng Diyos? Amen. Alam nyo mga kapatid, all eyes on me. Yeah? All eyes on me. Kapag binalikan nyo, nasa page ng Potter's House Pateros, napakaraming tao. Puno, yung ano bang tawag nila doon? Parang event place, doon sa City Hall, yung second floor, puno. Amen? Ang daming tao ng oras na yun, at lahat sila napatingin sa akin, ang tanungin ako ni Mayor, biglang nagkaroon ng silence. Tama ba, Pastor? Sinunog ng Diyos ang Sodoma at Gomora? Amen. Sa mga hindi po nakakaalam, mga kapatid, alam niyo po ba yung Sodoma at Gomora? Sodoma ko na Sodoma. Amen. Baka sabihin niyo, mag-asawa po yung Pastor, di ba? Hindi yung mag-asawa. Yun po ay lugar. Napakasamang lugar. Ang mga lalaki sumisiping sa kapwa lalaki. Amen. Hindi na kinaya ng Diyos. Yung kanilang kasamaan, sukdulan na. Amen. Hallelujah. Nagpaulan siya ng apoy sa lugar na yon. Hallelujah. Alam niyo, nung tumingin si Mayor sa akin, Pastor, tama ba? Sinunog ng Diyos ang Sodoma at Gomora? Sumagot po ako, hindi. Joke! Opo, totoo yun. Sabi ko, nakatingin ako kay Mayor. Opo, totoo yun. Tapos, biglang, kumarap na ulit siya. Amen? Kung ako ay men pleaser, mga kapatid, hindi ko po sasabihin ang totoo. Kung gusto ko lang palugarin sa lahat ng mga tao doon, kung gusto ko lang palakpakan nila ako, sasagot ko na, hindi totoo yun. Amen? Para masihan silang lahat, hallelujah, hindi ko sasabihin ang totoo. Pero dahil ang panawagan sa atin ay magsalita ng katotohanan, dahil tayo ay lingkod ng Diyos na buhay, dahil ako ay sumusunod sa Panginoong Hesus, sinabi ko ang totoo. At dahil sinabi ko ang totoo, kaya siguro mga kapatid, hindi na nila ulit ako inimbitahan. Hindi sinunog pala ha. You see? You see? Amen. Invite a pastor, but not that pastor from Potter's House. Every time he speaks, it hurts inside. Amen po ba? Amen? Hallelujah. Mga kapatid, pinapangaral ko po ito para maunawaan mo na sa simulang mamuhay ka na ngayon sa katotohanan, not everyone will be happy. Not everyone will be happy. Amen? Pero lagi mo lang isaisip, ang Panginoon nga, Panginoon na siya. Iniwanan pa dahil sa katotohanan. Tayo pa kaya na tao lang? Amen? Kaya huwag kang malungkot at matakot. Nasalitain at isapamuhay ang katotohanan dahil yan ang kalooban ng Panginoon sa atin at yan ang kailangan natin sa ating buhay. Hindi na baling kumonti ang kaibigan natin. Basta kaibigan pa rin natin ang Panginoon. Amen. Hindi na baling marami ang magalit sa atin. Huwag lang ang Panginoon ang magalit sa atin. Baka bagsakan niya rin tayo ng apoy. Diba? Am I right? Am I speaking the truth? Yes. Mga kapatid, hindi na bali. Yes. Hallelujah. Marami akong mga kababata ngayon. Noon. Sorry amen. Pero ngayon, di ba? Ilan na lang. Aking mga kaibigan, pamilya. Amen. Dati, 12 ata kami na magkakabata, sabay talagang lumaki. Nagte-text, nagpupogs, naghuholin, naggugoma, nagsusuntukan, nagmumurahan. Amen. Pero alam niyo, 12 na yon, nang isa pamuhay ko ang katotohanan, naging 30 plus yung kaibigan ko. Amen. Amen.
Amen? Pinarami pa pala ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, marami ang galit sa katotohanan, marami ang ayaw sa katotohanan, pero manatili pa rin tayo sa katotohanan. Dahil ikalawa, the truth shall make us free. The truth shall make us free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ang ating mundo, ang ating kapaligiran ay punong-puno ng kasinungalingan. Amen po ba? Amen. Tulad na lang halimbawa ng nangyayari sa ating pamahalaan. Hindi ko alam kung ano ang totoo at hindi ko rin alam kung sino ang nagsasabi ng totoo. Kaya mga kapatid, di ba? Ito isa sa mga consequences. Kapag walang katotohanan, expect it, mga kapatid, sigurado, there is always chaos. Magulo. Walang kaayusan kapag walang katotohanan. Amen po ba? Amen. Kaya nga, ito, nangangaral tayo about the truth. Amen? Hallelujah. Nangyayari po ang lahat ng ito dahil ang Diyos ng sanlibutan ito, ang Diablo, si Satanas, ay patuloy na naghahasik ng kasinungalingan at binubulag ang tao sa katotohanan. 2 Corinthians 4 verse 4, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos kung paanong dinaya at nagsinungaling ang Diablo kay Adan at kay Eva doon sa Hardin ng Eden, ay ganon na ganon pa rin ang ginagawa ng Diablo sa maraming tao sa panahon natin ngayon. Sige, kainin mo. Sige, gawin mo. Sige, pasukin mo. Sige, lapitan mo. Sige, kunin mo. Sige, tikman mo. Sige, i-download mo. Hindi yan bawal. Okay lang yan. Okay lang yan. Diba, sabi ng ahas, kaya dan kay Eva, no, hindi yan bawal. Kainin mo, ayos lang yan. Tama po ba? But the devil is telling a lie. Amen? At hanggang ngayon, mga kapatid, patuloy siyang nag-aasik ng mga kasinungalingan sa isipan ng mga tao. Ang nakakalungkot lang, ay marami naman ang naniniwala. Ang nakakalungkot lang, ay marami naman ang naniniwala. At dahil yun ang pinaniniwalaan nila, yun ang ginagawa nila. Amen po ba? Amen? Nandyan sa inyong harapan. What you believe will determine how you live. What you believe will determine how you live. Amen? Kung anong pinaniniwalaan mo, ganon ang magiging takbo ng buhay mo. Remember it, mga kapatid. Amen? What you believe will determine how you live. Kung anong pinaniniwalaan mo, ganon ang magiging takbo ng buhay mo. Kapag naniniwala ka na ayos lang maninigarilyo ka, amin po ba? Kasi yun ang paniniwala mo eh, ayos lang. Okay lang. Amen po ba? Amen. Kapag okay lang sa iyong uminom ng alak, ng beer, iinom ka kasi yun ang pinaniniwalaan mo. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, maraming tao ngayon ang naniniwala sa kasinungalingan, kaya maraming tao ngayon ang nakakulong sa kasinungalingan. At hindi po yun magandang balita. Ulitin ko, kapag ika'y nakakulong sa kasinungalingan na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan mo, hindi po yan magandang balita. Dahil, bakit pastor? Mangmang at nakakaawa ang taong naniniwala at namumuhay sa kasinungalingan. 2003, namatay si Lola sa side ni Papa. 2003, ako ay grade 3 noon. 23 years nang nakalipas ngayon. Amen? Pero hanggang ngayon, sa tuwing uuwi ang mga kamag-anak namin sa probinsya sa Leyte, magpapadasal sila kay Lola. Doon sa harapan ng puntod ni Lola, imagine, 23 years na siyang wala, but until now, nagpapadasal pa rin sila for what? That's a lie! Amen po ba? Amen. Bakit yung ginagawa yan? Wala na. Pag namatay ang tao, di ba mga kapatid, naroon na siya sa kanyang hantungan. Wala nang kwenta ang panalangin. Amen? Kasinungalingan yun. Hindi yun totoo. Pero dahil yun ang paniniwala nila, yun ang ginagawa nila. Paniniwala namin eh. Amen? Kaya alam nyo
mga kapatid, para sa akin, naaawa ko sa aking mga kamag-anak. Gumagastos sila sa isang bagay na hindi naman totoo. Kasi magbabayad sila eh. Di ba? Piruin mo, sasakay ng eroplano, mas pagdating doon, magbabayad ka pa sa magpapadasal. Sa isang bagay, gawain, nakasinungalingan. Amen po ba? Amen? Naalala ko rin yung kinuwento ni Pastor Jemson. Nung siya'y nangangaral pa sa mga pulis sa San Juan, sabi ng isang Muslim na pulis sa kanya, mas okay pa ang pumatay ng tao kaysa kumain ng baboy. What kind of teaching and doctrine? Nung klaseng aral at doktrina yan. Amen? Mga kapatid, kasinungalingan yun, hindi yung totoo. Amen. Di ba? Nakikinig ka ngayon? Di ba sa pakinig ko, kamangmangan? Tawa ka nga eh. Di ba? Yun. Amen? At sa tuwing may traslasyon sa Quiapo, umihen agad si Nanay Magalia. Ito na. Ang pinakamalaking prosesyon dito sa Pilipinas, tuwing January, ang daming tao, makikipagsiksikan, makikipagtulakan, makikipagbalyahan, makikipaghilaan, para saan? Para punasan ng panyo, yung tinatawag nilang Nazareno, nakahoy lang naman at walang buhay. Is that foolish? 100%, 1%. Amen? Nakakaawa. Diba? May mga naghihimatay, may mga nasusugatan. Tama po ba? Kaya alam nyo, pag nakakakita ako ng ganon, ang nasasabi ko na lang sa sarili ko, sana alam na lang nila ang totoo. Amen? Yun ang dahilan, mga kapatid, kung bakit patuloy tayong nakangaral ng salita ng Diyos sa loob at sa labas ng church. Para marinig ng tao ang katotohanan, para malaman ng tao ang katotohanan, para maunawaan ng tao ang katotohanan, para mamulat ang tao sa katotohanan. Bakit, Pastor? Dahil ang tanging gamot sa kasinungalingan ay katotohanan. Amen. That's the only remedy. Yun ang tanging lunas, ang tanging gamot sa kasinungalingan. Truth! Katotohanan! Wala nang iba! Yun ang kabalitaran ng kasinungalingan, katotohanan. Kaya katotohanan ang magpapalaya sa tao sa kanilang pagkakakulong sa kasinungalingan. Amen. John 8:32, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Praise God. Amen. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Paano malalaman ang katotohanan? Sabi kasi dyan, malalaman ninyo, Pastor, paano malalaman ang katotohanan? Malalaman natin ang katotohanan dahil pinapangaral na ngayong umaga ang katotohanan. Pinapangaral ang katotohanan at ang salita ng Diyos ang katotohanan. Amen. Itong hawak ko na ito, mga kapatid, ito ang katotohanan. John 17:17, ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Amen? Hallelujah. This book, the Bible, sabi nga dyan, the Bible is the ultimate standard of truth because it comes from the one, God, who is the ultimate authority over all other truths. Amen, mga kapatid. Wala nang masihigit na katotohanan kaysa sa salita ng Diyos. Kung meron mang nag-iisang katotohanan sa oras na ito, yun ay walang iba kundi ang aklat lang na ito. Kung meron mang nag-iisang katotohanan sa oras na ito, amen, ito ang katotohanan. Ito ang nagsasabi ng totoo. Amen po ba? Hallelujah. Ultimate standard, pinakapamantayan ng katotohanan, Bible. Kaya sabi ng salita ng Diyos, mangaral. Sabi ko, kaya sabi ng salita ng Diyos, mangaral. Amen. 2 Timothy 4:2, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin yan, napapanahon man o hindi. Yung bang binasa ninyo? In season and out of season, mangaral, preach, himugin mo at pagsabihan ng mga tao. At palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Kaya alam nyo mga kapatid, listen. Huwag tayong magalit kapag pinapangaral ang salita ng Diyos. Dahil una, yun ang utos. Yun ang sabi, ipangaral ang salita ng Diyos. At ikalawa,
Dahil kailangang mapakinggan ng tao, hindi lang tayo, kundi pati yung mga nasa labas ang salita ng Diyos. Para ang tao ay makaalis at makalaya mula sa kasinungalingan, kailangan niyang tanggapin at yakapin ang katotohanan. I will say it again. Para ang tao makalaya mula sa kasinungalingan, kailangan niyang tanggapin at yakapin ang katotohanan. Amen. Para ang tao mapatawad sa kanyang mga kasalanan, kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na siya ay makasalanan. Kasi kung hindi niya tatanggapin, alam niyo po ba na may mga tao na hindi nila matanggap na sila ay makasalanan? Alam niyo ba yun? Yes, meron. Pag pinapasun sa prayer, ako po'y makasalanan, hindi nila maibuka yung kanilang bibig. Kasalanan ako. Amen? Kung hindi niya tatanggapin na siya ay makasalanan, hindi siya hihingi ng tawad. Bakit ako hihingi ng tawad? Hindi naman ako makasalanan. Sila yun. Sila. Sila yung makasalanan pero ako hindi. Amen? Kaya hindi siya mapapatawad sa kanyang mga kasalanan. Mga kapatid, listen. Ang taong hindi pinapatawad ng Diyos ay yung taong hindi humihingi ng tawad sa Diyos. Amen. Pero lahat ng kasalanan kayang patawarin ng Diyos. Lahat. Kung buong puso lang nahihingi ang tao ng tawad sa Diyos. Pero yung mga, alam nyo, kaya ang sagot, pastor, may kasalanan bang hindi pinapatawad ng Diyos? Meron. Yung mga hindi humingi ng tawad sa Kanya. Amen? Kaya every time may service, sino pong first time, pwede po ba namin imbitahan? Sasamahan po namin kayo sa isang panalangin ng pagsisisi. Because you need to admit that you are a sinner and you need a forgiveness from our Lord Jesus Christ. Amen. Diba? Kapag hindi yung tanggap ng, I'm not a sinner, wala, hindi siya mapapatawad. Amen po ba? Amen. That's the truth. Para ang tao gumaling sa kanyang sakit, kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na meron siyang sakit. Amen po ba? Kasi may mga tao na in denial, di ba? Wala akong sakit. Wala akong sakit. Wala. Oh, wala nga. Di ba? Amen? Ba? In denial. Di, wala akong sakit. Di nagpapa-check up. Di ba? Stage 5 na pala. Amen po ba? Para ang tao maligtas at mapunta sa langit, kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na siya ay papunta sa impyerno. Dahil sa kasalanan at dahil wala si Jesus sa kanyang buhay. Para ang tao makalaya sa pagiging bakla, kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na hindi siya babae. Hindi pa po ba kayo? Amen. I'm preaching the truth. Para ang tao makalaya sa pagiging tomboy, kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na hindi siya lalaki. Amen. Tama? Amen. Kasi kapag pinaniwalaan mo, di ba? No! I'm woman! Di ba? Tama ba? What you believe will determine how to live. You need to accept the truth. Amen. Para ang tao makapagbigay sa Diyos, kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na ang 10% o tithes, amen, ng ating kinikita o natatanggap ay pagmamayari ng Diyos. Truth. Para ang tao makalaya sa pangungutang, kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na ito lang ang income niya. At dito lang dapat nakabase ang antas ng kanilang pamumuhay. That they are not millionaire, they are not billionaire. Kasi may mga tao na one day millionaire. Kaya yun ang kanilang niisip. No, I'm rich. Oh, come on. Amen po ba? Para ang tao makamove on mula sa nakaraan. Sino pa rin hanggang ngayon nakakulong sa nakaraan? Kailangan niyang tanggapin ang katotohanan that past is past. Yun ay nakaraan na, tapos na. Move on! Amen. Sabi ko, move on! Amen. Isa pa, move on! Amen. Amen? Paulit
lang sinasaktan? Bakit ko napasok yan, Jeffrey? Wala po yan dito, wala po. Para ang tao tumigil sa pagpuprosesyon, kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na ang rebulto o anumang gawa ng kamay ng tao ay hindi naman talaga Diyos. Truth. Para ang tao palagi magsimba ng linggo, kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na ang araw ng linggo ay banal na araw at dapat nakalaan lang para sa Panginoon. Para ang tao magbagong buhay, kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na mali ang takbo ng kanyang buhay. Ito ang magbabagong buhay ng mali. Amen po ba? At para ang tao ay palaging lumapit sa Diyos, kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na ang kanyang pinakakailangan sa kanyang buhay ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya alam niyo mga kapatid, mapalad tayo. Dahil dito sa church, may pangangaral ng salita ng Diyos. Oo, masakit paminsan ng salita ng Diyos. Pero ang totoo nun mga kapatid, tinutulungan lang tayo ng Panginoon. Gusto niyang marinig natin ang totoo. Gusto niyang malaman natin ang totoo. Gusto niyang tanggapin natin ang totoo. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Amen? Hallelujah! Kung hindi dahil sa Panginoon, kung hindi dahil sa pangangaral ng salita ng Panginoon, hindi ko malalaman ang katotohanan. At dahil hindi ko alam ang katotohanan, I believe mga kapatid, hanggang ngayon, namumuhay ako sa kasinungalingan. Amen? Kaya salamat sa Panginoon, minulat niya ako sa katotohanan. Ngayong umaga, pwede ko bang malaman kung sino, amen, ang minulat ng Panginoon sa katotohanan? Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Hallelujah! Lord, salamat. Praise God. Pangatlo, panghuli, choosing the truth. Choosing the truth, pagpili sa katotohanan. Apat na dahilan, bakit dapat natin piliin ang katotohanan. Una, mga kapatid, amen, kakasabi ko lang, kapag hindi mo pinili ang katotohanan, mananatili ka sa kasinungalingan. Simple as that. Amen? Sa pagkakaalala ko, nung nag-aaral pa ako, amen, bukod syempre sa multiple choice, dalawa lang ang pinagpipilian sa exam. True or false? Ganun pa rin po ba ngayon? Amen. Ang pagkakaalala ko po kasi true or false lang. Amen. Totoo o hindi totoo? Hindi naman true or false or maybe. Baka kasi nadagdag na ngayon yung maybe. Baka, di ba? Totoo, hindi totoo, baka. Hindi, true or false lang. Naalala ko nung nag-exam pa ako sa school. Amen. Kapag true, amen, hindi false. Kapag false, hindi true. Amen po ba? Amen. Ganun lang kasimple. Amen. 2 Thessalonians 2:10-11. Dahil ayaw nilang mahalin at tanggapin ang katotohanan makapagliligtas sa kanila, kaya pababayaan na lang sila ng Diyos sa matinding pagkalinlang upang maniwala sila sa kasinungalingan. Kaya mga kapatid, kapag hindi mo pinili, tinanggap at pinaniwalaan ang katotohanan, ang paniniwalaan natin ay kasinungalingan. Hindi ka naniwala sa katotohanan, maniniwala ka sa kasinungalingan. Nakuha po ba? Amen. Kaya ang taong hindi namumuhay sa katotohanan ay namumuhay sa kasinungalingan. Saan ka sa dalawa? Amen? Ikalawa mga kapatid, kapag nasa katotohanan ka, nasa panig ka ng Panginoon. Pero kapag nasa kasinungalingan ka, nasa panig ka ng Diablo. Ganun lang di kasimple. Amen po ba? John 8:44, ang Diablo ang inyong ama. Hindi ako nagsabi. At kung anong gusto niya, yun ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa sa simula. At ayaw niya ng katotohanan. Sino dito ayaw ng katotohanan? O, di ba? Kamuntas na kami. Ulit. Sino sa... Ulit. Meron. Tinapos yan na ng mga brother. Amen. Kagabi, pinasila niyo na. Amen. Hallelujah. Ayaw niya ng katotohanan. Sino po sa inyo ayaw ng katotohanan? Dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya. At siya ang ama ng kasinungalingan. Satan is the father of lies. The devil, si Satanas, ang ama ng kasinungalingan. Kaya kapag mahilig kang magsinungaling, alam mo na, amen, ang pinanggalingan mo. Sabi ni Nanay Macaria, alam mo na kung sino ang tatay mo. Nandiyan pa po ba kayo?
Walang katotohanan sa kanya dahil ayaw niya ng katotohanan. Kaya hanggang ngayon, pilit na pinapaluktot ng dyablo ang katotohanan. Hanggang ngayon, amen, patuloy niya pinapaluktot. Itong ginagawa natin ngayong umaga, nangangaral ako ng katotohanan, naririndi ang tenga ng kaaway. Amen. Hallelujah. Kaya patuloy pa rin ako mangangaral ng katotohanan. Gusto ko talagang marindi ang tenga niya. Amen po ba? Amen. Gusto niya paniwalain tayo sa kanyang mga kasinungalingan. At nais kong sabihin sa inyo na tuwang-tuwa ang dyablo kapag naniniwala tayo sa kanyang mga kasinungalingan. Kaya sa tuwing may tumatalikod sa Panginoon, masaya ang kaaway. Naniwala sila sa kasinungalingan niya. Sa tuwing may nagpapakamatay, masaya ang kaaway. Naniwala sila sa kasinungalingan niya. Sa tuwing may nagagalit sa Diyos, kapag may hindi magandang nangyayari sa kanila, masaya ang kaaway. Dahil naniwala sila sa kasinungalingan niya. Tama yan, magalit ka sa Diyos. Yung nangyayari sa iyo ngayon, parusa ng Diyos yan, buti nga. Sige, sa Diyos ka magalit, Ikaw naman, hindi na ako dadalo. Wala na magsimba ako. Amen. Siya pa po ba kayo? Amen. Sa tuwing may nagagalit at kumukontra sa katotohanan, masayang kaaway. Naniwala sila sa kasinungalingan niya. Dahil kapag naniniwala at namumuhay tayo sa kasinungalingan, nasa panig tayo ng kaaway. Kaya tanong ulit, nasaan ka sa dalawa? Panig ng Panginoon, panig ng kaaway. Katotohanan, kasinungalingan. Amen po ba? Ikatlo, piliin natin ang katotohanan dahil ang katotohanan ay hindi nagbabago. Truth never change. Amen? Hindi nagbabago ang katotohanan. Si Jesus ang katotohanan. Narinig ko kanina. Tama po ba? Amen. Nagbabago ba si Jesus? Kaya hindi nagbabago ang katotohanan. Amen? Hebrews 13:8, si Jesus Kristo ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganon din siya ngayon. Ganon din siya ngayon, May 17, 2026. The exact Jesus sa Bible, 2,000 years ago, siya pa rin ang Jesus ngayong May 17, 2026. At siya pa rin ang eksaktong Panginoong Hesus magpakailanman. Hindi siya nagbabago. Amen. Hanggang ngayon, mga kapatid, si Jesus pa rin at si Jesus lang ang makakapagligtas sa tao sa parusa sa impyerno. Wala nang iba. Hindi na magbabago yun. Si Jesus lang. Amen po ba? Yun ang katotohanan, hindi na mababago. Ganon din ang salita ng Diyos, hindi nagbabago. Ito ay nananatiling totoo. Matthew 24:35, ang langit at ang lupa ay lilipas. Ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Mga kapatid, hallelujah, ilang libong taon na ang nakaraan nang isulat ang Bible. Pero hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin natin. Pero hanggang ngayon pinapangaral pa rin natin. Pero hanggang ngayon pinapakinggan pa rin natin. Hallelujah! At hanggang ngayon, mga kapatid, ito pa rin ang best-selling book of all time. I-search nyo ba? Noong 2021, ang naibentang Bible ay 5 to 7 billion copies. Best-selling book of all time. Amen. Word of truth. Amen. Kasi hanggang ngayon, totoong-totoo pa rin ang salita ng Diyos at hindi na ito magbabago. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, parang kanan at kaliwa lang yan. Amen. Kanan, kaliwa. Sa Pilipinas, ito ang kanan. Tama po ba? Ito ang kaliwa. Tama po ba? Pag pumunta po kayo sa Amerika, kanan pa rin ito. Kaliwa pa rin ito. Amen po ba? Ganon din ang Panginoong Hesus at ang salita ng Diyos. Kahit sa kamapuntang lugar, kahit sa kamapuntang bansa, kanan-kanan, kaliwa-kaliwa, si Jesus ay si Jesus, ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Amen. Hindi nagbabago. Amen? Hallelujah. Sabi nga dito, truth is timeless. Truth does not differ from one age to another, from one people to another, from geographical location to another. The great all-prevailing truth stands for time and eternity. Ang katotohanan ay hindi saklaw ng panahon. Timeless ang truth. Mula noon hanggang ngayon, truth is truth. Amen? Kaya piliin po natin ang katotohanan. At ikaapat, mga kapatid, amen? Kapag niyakap at tinanggap natin ang katotohanan, hindi tayo maliligaw at malilinlang.
Hindi ka maluloko ng ibang tao. Kapag alam mo totoo, hindi ka maluloko ng ibang tao. Kapag alam mo totoo, hindi ka maluloko ng ibang tao. Amen? Tulad halimbawa, may mga nakatayo dyan sa bayan, nag-share din sila. Pero ang kanilang sinasabi ay babae ang Diyos. Kung wala kang alam, kung hindi mo alam ang totoo, mapapaniwala ka. Tama po ba? Oh, ang Diyos pala ay nanay. Ha? Mga kapatid, kasinungalingan nyo galing sa impyerno. Yes, sabi ko, kasinungalingan nyo galing sa impyerno. Ang pakilala ng Bible sa Diyos ay Ama. God the Father, not God the Mother. Amen. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong, ano yan? Katapatan. Salamat sa iyong pagmamahal. Amen. Pagsisigawan, pagmamalaki, iyaw ng buong lakas, ang Diyos ay mabuti. May sinabi doon yung Ama eh. Yung Ama, nakalimutan ko kayo na nasa tuo, di ba? Nakalagay sinawit namin kayo na Ama. Amen po ba? Amen. Kaya yung alam mo, salita ng Diyos mga kapatid, hindi ka nila maloloko. At dahil alam mo na ang totoo, kapag may lumapit sa iyo, kapag may kumatok sa bahay nyo, na alam mo ibang dala nilang aral, hindi mo na sila i-entertain. Amen. Baka may basahin nyo, ha? May nagpapapasok pa, amen? Sa bahay ninyo. Ang mga naka-long sleeve na white at may kurbata. Hindi na po kailangan, amen? Mas pogi po ako sa kanila. Totoo yan. Amen? Hallelujah. Di ba? Baka may lumalapit sa inyo, di ba? I-share lang po kami. Ay, pasensya na po, kayo sabihin. Amen? May sinisimbahan na po kami. Alam na po namin ang totoo. Amen. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Hindi ba entertain? Oh, sige, papasok. Amen? May nagbigay ng acronym ng Bible. Nandiyan po sa inyong harapan. Bible, Basic Instructions Before Leaving Earth. Basic Instructions Before Leaving Earth. Amen? Bible. Sorry. O, yun po. Pwede kasama ako. Biro ko. Bible. Narito po mga kailangan nating malaman at matutunan bago natin iwan ang mundong ito. Narito na po lahat. Amen? Nandito ang mga kailangan nating malaman at matutunan para hindi tayo madaya o maninlang sa buhay. Amen po ba? Mga kapatid, ang Bible ay mapa. Alam niyo po yung mapa? Diba? Kapag naliligaw ka, saan ba dito? Buksan ko ang Google Maps or Waze para makapunta ako doon sa talagang pupuntahan ko. Ang Bible ay mapa. Para hindi ka maligaw, amen, dapat alam mo ang mapa. Amen. Hallelujah. Kung alam mo yung direksyon, kung alam mo yung mapa, kahit may manligaw sa'yo, hindi ka maliligaw. Bakit? Dahil alam mo ang totoo. Alam mo ang tamang landas, alam mo ang tamang dadaanan, alam mo ang tamang lalakaran. Sa aking pagtatapos, mga kapatid, amen, hallelujah, meron pong isang leon na sinabihan ang isang soro, fox, amen? Ang sabi ng leon, dalhan mo ako ng makakain, dahil kung hindi, ikaw ang kakainin ko. Sabi ng leon doon sa soro, yung soro, fox. Kaya sa takot, agad na sumunod ang soro, at sa kanyang pag-alis, ay nakita niya ang isang asno, donkey, at sinabihan nito, asno, pinapatawag ka ng leon, gusto ka daw niyang gawing hari. Sumama naman ang asno, syempre tuwang-tuwa siya, ako, gagawin akong hari, sige. Amen? Kaya sumama naman ang asno, at nang makita ng leon ang asno, agad niyang inatake yung asno, at naputo ng tenga ng asno, pero sa kabutiang palad ay nakatakas. Yung asno, sinabi ng asno sa soro, sinungaling ka, dinaya mo ko, kakainin ako ng leon. Pero sumagot yung soro, ano ka ba? Tinanggal ng leon ang tenga mo para mailagay niya ang korona sa ulo mo. Halika na! Bumalik na tayo sa leon. Naniwala ang asno? Okay. Kaya sumama ulit siya sa soro, sa fox. Pagdating nila sa leon, inatake na naman ng leon ang asno at naputol naman ang buntot ng asno. Pero nakatakas ulit yung asno. Sabi ng asno sa soro, nagsisinungaling ka talaga. Tingnan mo, pati buntot ko ay wala na dahil kinain na ng leon. Sumagot yung soro, ano ka ba? Hindi ka ba nag-iisip? Tinanggal ng leon ang buntot mo para makaupo ka ng komportable sa trono.
bumalik na tayo. Naniwala ulit yung asno at sumama sa soro. Amen. Pagbalik nila sa leon, sa pagkakataong ito, ay sinigurado na ng leon na hindi na makakatakas ang asno. Kaya sinunggaban niya ang asno at kinagat sa leeg ng napakahigpit na agad namang ikinamatay ng asno. Sabi ng leon sa soro, magaling. Ngayon, balatan mo itong asno na ito at ibigay mo sa akin ang kanyang utak, baga, atay at puso para aking makain. Sumunod ang soro. Amen. Pero ang ginawa ng soro, kinain niya yung utak ng asno. At pagbalik niya sa leon, amen, hinahanap ng leon, nasaan ang utak? Nagagalit yung leon sa soro, nasaan ang utak? Diba sabi ko, utak, baga, atay at puso, nasaan ang utak? Sumagot yung soro, leon, wala siyang utak. Kapag naniniwala ka sa kasinungalingan, alam mo nang tawag sa'yo, ha? Dahil kung meron man, hindi na sana siya bumalik sa'yo pagtapos niyang matanggalan ng tenga at buntot. Ang moral lesson, nasa inyong harapan, do not trust sweet words. Not everyone who advises you has good intentions. The donkey fell into the trap because he ignored, listen ha, he ignored the obvious truth, katotohanan, and believed lies repeatedly until it cost him his life. Huwag magtiwala sa matamis na salita. Hindi lahat ng nagpapayo sa iyo ay may mabuting hangarin. Ang asno ay nahulog sa bitag dahil hindi niya pinansin o binaliwala niya ang malinaw na katotohanan at paulit-ulit na naniwala sa kasinungalingan hanggang sa ang kanyang buhay ang naging kabayaran nito. Mga kapatid, ang mga taong ayaw at tumatanggi sa katotohanan ay mapapahamak. Amen? Revelation 21:8, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapit, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa lawak na nagliliyap sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Mga kapatid, amen, ang mga sinungaling, ang mga namuhay sa kasinungalingan ay hindi maganda ang kalalagyan. Amen po ba? Amen. Kaya balikan natin ulit yung ating main text. Last verse. First verse kanina, last verse. Psalm 25 verses 4 to 5. Ituro nyo sa akin, Panginoon, ang tamang pamumuhay. Ang tuwid na daan na dapat kong lakaran. Verse 5, turuan nyo akong mamuhay ayon sa katotohanan. Let this be our prayer this morning. Amen po ba? Dahil kayo ang Diyos na aking tagapagligtas, kayo ang lagi kong inaasahan. Mga kapatid, iwanan ko po sa inyo ito. I-take note mo ito. Ang namumuhay sa katotohanan ay magiging tama ang pamumuhay. Diba? Ay, pakibalik, sorry, Brother Renz. Thank you. Yung verse. Magkaduktong, magkasama siya. Tamang pamumuhay, katotohanan. Amen? Ang namumuhay sa katotohanan ay magiging tama ang pamumuhay. Diyan pa po ba kayo? Kaya ganito na lang ang pagnanais ni David, na matuto, amen, at mabuhay ayon sa katotohanan. Dalangin ko po mga kapatid, ganito rin ang maging puso natin kagaya ng kay David. Piliin, yakapin, tanggapin, at isa pa buhay natin ang katotohanan. The truth. Palakpakan, purihin natin ang ating Panginoon ngayong umaga. Habang bawat isa po na kayo po. Praise God, Lord, help us, show us, teach us, lead us, Lord God, by your truth. Teach us your truth, Lord God. Hindi namin gustong manatiling bulag, Panginoon. Hallelujah, sa katotohanan. Open our eyes, Lord God, spiritually. Lord, makita namin ang mga spiritual na katotohanan, Panginoon, sa buhay na ito. Hallelujah, na mula noon hanggang ngayon hindi nagbabago. Ang kasalanan pa rin ang magwawasak ng aming buhay. Hallelujah. At ikaw pa rin, Panginoong Hesus, ang tanging makapagliligtas sa amin. Wala nang iba. Wala nang iba, Panginoon. Hallelujah. Meron po bang first time ngayong umaga
hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Hesus, ito ang napakagandang pagkakataon, tanggapin mo siya ngayong umaga, pagsisihan ng iyong mga kasalanan, dahil sabi ng Bible, malinaw, amen, walang matuwid, wala kahit isa. Amen, ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Meron po ba ngayong umaga? Praise God. Kung wala po ngayong umaga, amen, tayo po ay mag-altar call, hingiin mo sa Panginoon, amen, ipanalangin mo yun, yung Psalm 25 verses 4 to 5, ituro nyo sa akin, Panginoon. Amen? Hallelujah. Ang tamang pamumuhay, ang tuwid na daan na dapat kong lakaran. Turuan nyo akong mabuhay ayon sa katotohanan. Habang inaawit natin, banal mong tahanan, binubuksan po natin ang ating altar. Amen. Lalabas tayo sa lugar na ito, minulat ng Panginoon ang ating puso at isipan sa mga katotohanan na kailangan nating malaman, kailangan nating tanggapin, at kailangan nating yakapin, at kailangan nating isapamuhay. Amen. The truth shall make us free. Amen. Ang tanging lunas, ang tanging gamot sa kasinungalingan ay katotohanan. Praise God. Salamat
Panginoon Diyos, sa pangangaral ng katotohanan, Panginoon, na mananatili kami sa katotohanan ng iyong salita, Panginoon Diyos. Hindi kami maliligaw, hindi kami malilinlang, hindi kami malilihis, Panginoon, sapagkat alam namin, O Diyos, ang katotohanan ng iyong salita. Yakapin, tanggapin, mahalin namin at gawing kayamanan, Panginoon, ang lahat ng iyong mga salita na aming napakikinggan, hallelujah, na pumapasok sa aming puso, Panginoon. Ito, O Diyos, ang maging pundasyon ng aming buhay, ang iyong mga salita, Panginoon. Marami pong salamat sa ginawa mo, Panginoon, sa umagang ito. Ingatan mo ang iyong mga anak, pagpalain sila, Panginoon, sa panibagong isang linggo na paparating, Panginoon Diyos. Anumang mga hamon na aming kakaharapin, Panginoon, ikaw ang aming kalakasan at kanlungan, Panginoon. Sa iyo nagmumula ang aming pag-asa, Panginoon. Lord, ang provision mo sa pangangailangan ng bawat isa, ikaw muli ang magpapakain sa amin sa isang linggo ito. Ibalik mo kami sa susunod na gawain, Panginoon Diyos. Lord, sa umagang din po ito, Panginoon, ang bawat may sakit karamdaman na may iniinda sa kanilang katawan, Lord, abutin mo po sila, abutin mo po sila, abutin mo po sila, Panginoon. Hallelujah, ng iyong makapangyarihang kamay, kumpleto at ganap na kagalingan, Panginoon, namin na pong inaangkin para sa aming mga kapatid na ito, Panginoon Diyos. Lalabas kami sa lugar na ito, Panginoon, paglayang kalakasan, paglayang kagalingan, paglayang pagtatagumpay, at paglayang katotohanan na nagmumula sa iyo. Marami pong salamat. Ito pong aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi na Amen! Praise God! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Marami pong salamat sa inyong lahat. Magkita-kita po tayo sa susunod na gawain at pagpalain kayo ng ating Panginoon.